Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Napanatili ng Tropical Depression Luis ang lakas nito habang kumikilos ng pahilaga ng karagatan sa silangan ng Aurora ayon sa pinakahuling update ng Pag-asa. Dahil dyan, itinaas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Luzon kabilang ang central and eastern portions ng Cagayan, Isabela, Quirino, eastern and southern portions of Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northern portion naman ng Aurora. Batay sa forecast track, ang Bagyong Luis ay kumikilos pa northwestward at maaari maglandfall o dumaan sa northern Luzon ngayong gabi o bukas ng umaga, August 4. Umabot na sa mahigit 1,500 pamilya o katumbas ng mahigit 4,000 individual ang naitala ng Department of Social Welfare and Development na apektado ng Bagyong Luis. Ayon sa DSWD, kabilang sa apektado ngayon ang Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Mula sa bilang na ito, nasa higit 102,000 pamilya o katumbas ng mahigit 3,000 at 600 individual ang nananatili sa evacuation centers. Nakapaghatid na rin ng DSWD ng higit 1 milyong paunang tulong sa mga apektado ng bagyo. Una nang tiniyak ng DSWD na may nakapreposisyon na itong halos 5 milyong family food packs na handang ipamahagi bilang sa mga apektado ng bagyo. Pinomonitor ng Philippine Coast Guard sa Southern Tagalog at Bicol Region ang mga apektado ng Bagyong Luis. Kabilang narito ang Real Port, Humalig Port at Tabaco Port sa Albay, kung saan nasa halos 500 pasahero ang stranded sa ngayon. Nasa 45 rolling cargos at 5 vessels naman ang hindi rin makabiyahe. Tinitiyak naman ng PCG na patuloy silang magbabantay sa mga karagatan para sa kaligtasan ng lahat. Samantala sa iba pang balita, formal nang inihain ni na House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukalang Systems Loss Charge Abolition Act na naglalayong alisin ang systems loss bilang hiwalay na singil sa electric bill. Sa ilalim ng kanilang House Bill 10430, hindi na maaaring ipasa sa mga nagbabayad na consumer ang gastos na dulot ng power theft, sirang metro, mahinang koneksyon, kakulangan sa maintenance, inefficiency at iba pang kapabayaan ng distribution utilities. Ayon kay Marcos, hindi dapat pasanin ng mga ordinaryong pamilya ang mga pagkukulang na kaya naman maiwasan ng mga power utility. Nakasaad din sa panukala na hindi maaaring isingit ang mga ipinagbabawal na system loss charges sa iba pang bahagi ng electric bill. Ang Energy Regulatory Commission o ERC naman ang nagtakda o magtatakda kung anong limitadong bahagi ng system loss na kinakailangan sa maayos na operasyon ng distribution network ang maaari pa rin mabawi ng mga utility habang ipatutupad ang reforma ng paunti-unti upang hindi maapektuhan ang supply ng kuryente. Pagdidiin ni Marcos, hindi dapat gawing insurance policy ang buwan ng bill ng ordinaryong pamilya para sa mga pagkukulang na kayang pigilan ng utility. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.